Okay, lipat muna tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ang ating teksto ay sa Matthew 6:33 and 34. Eh, Pastor, memorize na namin yan. Memorize mo ba talaga ito? Alam na alam namin, lagi namin narinig yan. O sige, kung narinig mo, sige, ulitin natin ha. Matthew chapter 6, verse 33 and 34. Ngunit higit sa lahat na bigyang halaga ninyo ang karya ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na kailangan ninyo. Kaya nga't huwag niyo ikabahala ang bukas, sapagkat ang bukas na mag-alala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Lord, maraming salamat sa mga talatang aming binasa na naway sa ikalakas na aming panampalataya. Amin muling tuklasin ang kahalagahan ng salitang ito, Panginoon. Nang sa ganun malaman namin kung saan kami nagkulang, ano pa, Panginoon, mga dapat namin gawin upang abot kami sa kasakdalan ng aming buhay sa inyong harapan. Ito po ang samo namin dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic natin, ang buhay na inuuna ang Panginoon. Sabi, ngunit higit sa lahat na unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kalwalhatian at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Ang ating topic ngayon ay buhay na inuuna ang Panginoon. Yan, siguro, sabi niyo, pinakasimple naman. Oo, talagang pinakasimple naman ito. Yan, ang sulat si Matthew ay naglalahad tungkol kay Jesus na itong hinihintay na hari na darating hanggang sa kapanganakan ng Panginoon, hanggang sa kanyang ministry, hanggang sa kanyang pagpako sa cross, pagkabuhay na maguli, hanggang sa pag-akyat sa langit. Ito ang mga nakatala sa aklat ng Matthew. Ngunit sa bahaging ito ng chapter 6 verse 33 ay nabasa natin ang tungkol sa kanyang pahayag. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayun ang ating fokusan muna ng sandali. Nang sabihin niyang unahin ninyo ang kanyang kaharian. Kaya ngayon magsasalita ako hindi lang para sa isa kundi para sa lahat. Yan. Sa ating binasa ay nakakuha ako ng 3 puntos. Yun ating pag-aralan. Una, dapat na unahin natin sa ating buhay ang Panginoon. Dapat na unahin natin sa ating buhay ang Panginoon. Yan. Ikalawa, mabuhay tayo naman ayon na naman sa kanyang kalooban. Nang may una na natin, siyempre mamumuhay na tayo ayon sa kanyang kalooban. At ang ikatlo, kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng ating mga pangailangan. Tingnan niyo yan, Kaya lang napakahirap natin makumbinsi minsan sa mga salita ng Diyos. Ang isang dahilan kaya hindi tayo makumbinsi, ako din mahirap din ako makumbinsi, pero ngayon kumbinsido na ako, dahil mula ng pagsilang natin, ang ating kasing kinagisnan, ito, nakaregistered na yan, at may mga basihan tayo. Yan mga maalbularyo na yan. Kaya malakas ang loob na gamot-gamot na kung ano-ano yan. Meron din kasi silang mga basihan. Pero ang mga basihan na yan ay walang kabuluhan yan. Kaya tayo mahirap sumunod sa mga nababasa natin kasi kinagisnan na natin ang buhay na ganito. Kaya mahirap na tayo mabaling. Mahirap na tayong pupunta sa tamang daan. Ay ang alok ng Biblia ay ganito. Unahin ang kanyang kaharian, kanyang kalwalhatian. Ay inuna mo naman. Ay ba't walang nangyari? Yan. So pag-usapan natin mabuti ngayon yan. Dapat unahin natin ang ating buhay ang Panginoon. Higit sa lahat, bigyang halaga. Higit sa lahat, bigyang halaga na kayo'y pagharian ng Diyos. Pagka nabigyan yung halaga na kayo'y pagharian ng Diyos, sabi niya, kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan sa mga pinaghaharian niya. Yan, titingnan natin yan. So, hahanap tayo ngayon ng mga ebidensya, mga istorya, mga pangyayaring totoo, nang inuna nila ang Diyos ay malaki ang naging tagumpay ng kanilang buhay. Siyempre, mayroon ding mga paminsan-minsan patotoo sa amin na kung naranasan namin, hindi malayong maranasan din ninyo. Yan. Ngayon, salita dito sa ibang salin yung buhay na spiritual na ating na pangunahin natin spiritual na buhay sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay kaya niyang idaragdag. Sa gitna ng ating problema, sa gitna ng ating suliranin, huwag kayong magpanik, huwag kayong mangamba, huwag kayong mag-alala.
ang inyong i-register sa inyong kaisipan sa gitna ng problema, sa gitna ng suliranin, sa gitna ng pangailangan, ng kabalahan ng lahat ng mga bagay na hindi nyo matanggap. Huwag na huwag muna inyong bigyan ng pansin yon. Ang inyong bigyan mo ng pansin ay ang Diyos bago sila. Oh. Diyos muna bago sila. Alam niyo sa totoo lang, pag nakatanggap ako ng pera, ang unang iniisip ko ay mga pastor ko. Pag nakatanggap ako ng pera, ano kayang may bahagi ko sa aming mga pastor? Aywan ko lang ito mga pastor, ito kung sila nakatanggap ko. Nalala din. Nalala din. Kamusta kaya si Pastor Sonyo? Hindi, may pera yun. Mali yun. Mali yun. Alam nyo, kahit na may, ang dami kong baro ngayon, ang dami kong damit, pero kahit na relief ay bigay sa akin, tuwang-tuwa baga ako. Nakuha nyo ang ibig sabihin? Kaya pag nakapira ako, nalaala ko agad ang Montalban. Aywan ko, itong taga Montalban ko nakalaala. Ang ibig ko sabihin, huwag lang ang ating sariling bigyan natin importansya. Sapagkat sa gitna ng problema, ang unang alalahan nyo ang Diyos na tumawag sa inyo. Sabi sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 hanggang 31, ito ay tungkol sa pangyayari sa buhay ni David. Si David ay inipon niya ang kanyang 600 na kawal at pumunta sila doon sa mga Pilisteo at makipagkasundo. Ngayon, nang dumating sila sa lugar na yon, sabi nila, ang aming hari ay makipagkasundo sa inyo na sasama, makipag-unite ngayon si David sa kanila. Ay mayroong isang tao na nakakilala kay David, ay huwag, yan ang David na kinakampihan ng Diyos. Ng Diyos nila. May Diyos kasi ang mga Pilisteo na kanila. Huwag niyong tanggapin yan. Yan ang David na sinasamahan ng Diyos. Di hindi sila tinanggap. Ay naabala siya doon ng 3 araw na sa paglalakbay nila nga nakarating sila doon. Walang kamalay-malay si David. Pinasok ngayon ng mga Amalek yung kanyang bayan sa Siklag. Ang grupo ng mga Amalek, kasi doon lahi-lahi noong mga panahon ng hold up sila, nang bibihag sila ng mga bayan-bayan, itong Amalekita, itong mga Amalek, ay pinasok ang Siklag. Ay wala si David. Yung kanyang 600 na tauhan ay nandun sa makipagkasundo sa mga Pilisteo. Ay habang nandun sa nakipagpilisteo, sinunog ang Siklag. Pagkatapos sunugin ang Siklag, sabi sa Biblia, tinangay nilang ang 2 asawa ni David at ang kanyang mga anak, ang lahat ng mga babae, lahat ng mga kabataan, lahat ng matanda. Sabi nila, 10 ng kalang kayamanan at mga hayop, inubos ngayon ng mga taga-Malisita, mga Amalek. Yan, sinunog pa nila ang bayan. Kaya nang dumating ang panahon, ipakita ko lang sa inyo kung paano yung sabing unahin ng Panginoon. Pakita ko lang sa inyo. Pagbalik ni David, nakita nila ng kanang 6 na mga tauhan na sunog ng Siklag. Ang Siklag na yan ay lugar nila. Kaya wala silang dinatang kundi sunog lahat. Wala ang kanilang pamilya, wala ang kanilang kayamanan, wala ang kanilang mga hayop, ubos ang kanilang mga bahay. Kung ikaw kaya ang kasama ni David, na ang iyong pamilyang iniwan ay pagbalik mo wala na. Kaya ang nangyari sa mga kawal na 600 umiyak at sila ay nagsiiyak buong maghapon. Sino sa inyo nakaranas umiyak ng buong maghapon? Hindi ka makaiyak ng buong maghapon kung hindi masakit ang kalooban mo. Oo. Kung mga rilo lang na mga mamahalin ay hindi ko iyakan na maghapon na. Oo. Kahit maganda pang kasintahan, bet ako mag-iyak sa kanya. Marami pa na bang ibang maganda, di ba mga kabataan? No? Ay may umiyak sila maghapon. At ang ikalawang nakita sa kanila, sa kanilang pag-iyak, sabi ng Bible ay, umiyak sila hanggang mamaga ang kanilang mga mata. Parang dinaanan sila ng surprise na. Umiyak maghapon, umiyak hanggang mamaga ang mga mata. 600 na kawal na mamaga ang mata. O, di ba? Di ba namaga lang ang mata kung kinakayod? Ay, hindi baga. Ay, iyak. Hindi basta problema yon, hindi basta iyak yon. O, totoo yun. Ang ikatlong, nung papahayag ng kalang kalungkutan, at sila'y nagsiiyak hanggang mamaos. Sabi ng Biblia, mamaos ka ba naman sa iyak? Nung kanina ang iyak mo, wah! Ngayon,
Umiyak sila hanggang mamaos. Ganon katindi ang iyak nila. Ganon kalaki ang problema. At ang ikaapat ng problema lalong malaki. Total na maos na tayo. Total na namaga ng mata natin sa kaiyak. Total maghapon na tayong kaiyak. Hindi pa rin natin nakukuha yung ating mga mahal sa buhay na nabihag. Akala nila makuha nila sa iyak. Akala nila makuha nila sa pamaga ng mata. Na makabalik yung mga tinangay na mga Amalek. Hindi pala makuha yun sa kaiyak. Amen? Kaya minsan iisip ko, sabi nila, lagi kang lumuhod at umiyak sa Panginoon. May mga bagay palang hindi makuha sa iyak. Ang isang mabigat, sabi nung 600 na kawal, mabuti pa, batuhin na lang natin si David. Nakuha nyo? Si David ang leader. Dahil lang sa sama ng loob nila, si David na ang kanilang batuhin. Batuhin na lang natin si David hanggang mamatay. Kasi kung hindi niya tayo dinala doon, nadipinsahan natin ating pamilya. Ang problema, sumama tayo sa kanya. Ayan, wala tayong pamilya. Umiyak na tayo maghapon. Namaga ng ating mata sa kaiyak. Namaos na tayo sa kaiyak. Hindi pa rin nakabalik si David, patayin na lang natin. Yun ang nakakalungkot mga kapatid na, di ba? Pag mabigat na ang problema, pati pastor mo, pinaplanuhan mo na ng masama. Huwag ninyong gawin yon. Huwag ninyong kunin sa ganong paraan ang problema. Kasi ang ating paksa, unahin ang Diyos. Kaya nang malaman ni David na siya batuhin, pinasok ng masamang kaisipan yung kanyang mga kawal na dati malapit sa kanya, na dati yun ay close na close sa kanya. Binibigyan pa niya yun ng ayuda. Talaga napapansin ko, nagangiti lang tayo, pero ang totoo niyan, may sugat ang ating mga puso, no? Doon sa pangyayari. Sabi ni David kay Abiatar, kunin mo yung aking ipod, at ako'y sasangguni kay Yahweh. Pastor, ano yung ipod? Yung ipod na yon, ang tawag sa ibang salin nun ay onim at torem. Lalo nang hindi natin maintindihan yun. Onim at torem. Lalo hindi maintindihan yun. Sa ibang salin yun ay ipod. Ay, yun din, hindi natin maintindihan yun. Bakit pilitin pa natin intindihin kung hindi maintindihan? Ang mahalaga doon, yung magagawa ng ipod na yon at kahulugan nun, saka onim at torem. Kunin mo at isinuot ni David ang kanyang orim at tonim. Sumanggunin kay Yahweh at siya'y tinugon. Yun palang ipod na yon, kasuotan yon ng mga saserdote, kasuotan pala yon ng mga pastor, kasuotan pala yon ng mga pare, kasuotan pala yon ng mga hari, ng mga leader na kagaya ni David, upang kung sumanggunin sila kay Yahweh, sa patakaran ng Diyos yun. Pag sumangguni kay Yahweh, tinutugon niya pag mayroon ka noon. Yung unim at torim na hindi natin maintindihan. Yung ipod na hindi natin maintindihan. Ano yon? Pansinin ninyo ang mga saserdote ng mga kapatid. Ang kasuotan ng saserdote o ng mga pare noon ay yung kasuotan ni Jesus. Si Jesus na may baro, diretsong gandoon, ibaba, at mayroon pa siyang nakasuklob. Yung nakasuklob na yun ang onim at torim, na yun ay pag sinuot ay Jesus, kagad tinutugon siya. Nang dumating siya sa libingan ni Lazaro, sabi niya, Ama, alam kong ako'y diringgin mo muli sa alang-alang sa harapan ng marami mga taong ito. Lazaro, lumabas ka. At si Lazaro'y nabuhay at lumabas sa libingan. Suot ngayon ni Jesus yung kanyang onim at torim. Kaya nung si Jesus ay pako sa cross, pinag-agawan yon yung onim at torim. Sabi nung mga sundalo, akin yan. Sabi sundalo, akin yan. Ang maganda, para malaman kung kanino pupunta ito, pagsugalan natin, pagpalabunutan natin, kasuotan yon ng mga pari. At yung unim at torim ngayon ay hindi lang sa kanila, na sa bawat Kristiyano ay dapat nakasuot ka ng kapangyarihan ng Diyos, yung unim at torim na binibigay sa mga mananampalataya. Kaya nga, tawag, ba't kaya hindi ako sinasagot ng Diyos, hindi ako dinidinig ng Diyos. Hindi ka pa pala nakasuot ng buong kabanalan ng Diyos. Ang paglingkod sa Diyos hindi laruan. Kaya meron ako isang member doon sa Mamburao. Narinig ko, nagiinom pa siya ng alak. Lagi ba siya nagiinom, nagsusumbong sa akin asawa niya. Ay, pinasalitaan ko siya, huwag mong gawing laruan ang Diyos. Kung ayaw mong maglingkod, di huwag ka maglingkod.
Bakit kasi ginagawang laruan ang Diyos? Napunta ka sa simbahan, tapos mainom kayo sa labas. Kung gusto mo mag-inom, mag-inom ka lang, huwag ka nang papasok dito. Sapagkat ginagawa niyong laro ng Diyos ang nakakatakot, sumpain ka ng Panginoon. Yan. Bakit hindi natin matanggap, hindi natin makuha ang katugunan ng Diyos sa panahon na siya ay tinatawagan natin? Wala tayong kasuotang kabanalan. Yung onimatorem, kasuotang kabanalan. Ang mga Kristiyano ay dapat nakasuot ng kasuotang Kristiyano. Ng kasuotang Kristiyano ay mayroong kabanalan sa kanilang puso. Ang gusto natin kasing makita yung literal na onimatorem. Hindi. Ang spiritual na onimatorem, pinamumuhay na natin. Bakit lagi kang dinidinig ng Diyos kung ikaw? Bakit ikaw dinidinig? Bakit ikaw hindi dinidinig? Hindi ka kasi nakasuot ng kabanalan. Ito naman nakasuot, ito naman nakasuot. Kaya huwag kayong magtaka. Isang araw darating ang tulong ng Panginoon. Bakit sila tinutulungan? Bakit ako ay wala? May problema. Hindi tayo nakasuot ng kasuotan ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kahit tinawag David, sabi niya, dahil dito ang onimatorem. Pagkatapos ng kasuot siya, Yahweh, paghabulin ko ba sila, maabutan ko. Yung word ginamit, habulin. Sabi ng Diyos, sige, habulin mo at maabutan mo sila. Ako ang bahala na maggawa ng paraan na maabutan mo. 3 araw na nakalis. Hindi alam ko saan pupunta yun. Pero sabi niya, sige, habulin mo. Ako ang gagawa ng paraan sa daan para maabutan mo. Di naglakbay sila, wala silang katuturan sa paglakbay. Di nila alam, basta dito lang. Abi pagdating nila doon makakita sila ng isang kabataan na parasiyo. Nandun sa tabing daan. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila yung parasiyo na yung bata, ay yung hunga. Tapos sabi ni nung bata, huwag ninyo akong patayin. Ituturo ko sa inyo kung saan naroon ang mga malasita. Sino kabaga? Ako'y alipin ng isang hiniral doon sa nakasama ng mga malasita. Ako'y alipin, nagkasakit ako at di nila ako kayang dalhin. Iniwan nila ako dito. Iniwan nila ako dito na ako mamatay. Pero kung ako hindi nyo patayin, pakainin nyo at hindi ako mamatay, ituturo ko kung sino sila. Programa yun ng Diyos. Mula sa kasamahan nila, na masama, doon kukuha rin ng Diyos na magpapasama sa kanila. Yan. Adi, pinakain nila. Tapos, pagdating la, yan ang mga parasiyo, yan ang mga malisita. Sabi sa Bible, kalat-kalat sila sa kanilang pwesto. Kalat-kalat ang kanilang lugar. Kaya yung kalat-kalat, mahina ho yun. Dapat talaga nagkakaisa. Then, sinalakay ni David. Pero bago sila dumating doon, nakita nila yung may parasiyo to, yung 600 niyang mga kawal, nagpaiwan doon sa sapa, yung 200. Pagod na kasi sa kaiyak, at pagod na rin sila galing doon sa pinuntahan lang unang lugar. Kaya nagpaiwan yung 200. Ang kasama ni David ay 400. Kaya sabi ni David, salakayin natin, sinalakay nila. At nang masalakay nila, sabi ng Bible, maghapon silang naglabanan, nagdigmaan. May tumakas na 400 na kabataan ng mga Amalek. Lahat na natira, pinatay nila, walang natira na mga tao. At nang tuklasin ni David, walang nabawas doon sa kanilang mga angkan, sa kanilang mga anak, sa asawa. Walang namatay. Kundi nabawi ni David ang buong angkan niya. Walang nabawas. Wala silang nakuha, pati mga hayop. Wala silang nakuha, pati ang mga kayamanan na nakuha ni David na ibalik ang kanyang buong angkan, ang mga kayamanan at kanyang mga hayop, itinaboy nila pabalik. Nang tingnan ni David doon sa kanilang pinanggalingan, marami pang kayamanan sapagkat yun ay hinoldap nila sa ibang bansa. At ang sabi ng bata nito na kanilang nakita sa daan, kami po ay nang hold up sa ibang mga bansa. Marami pa kaming mga bayan na hinold up. Ang huli namin hinold up ay ang Siklag. Sinunog namin, kaya marami silang dala na yan. Kaya nang ibalik na yon ni David ang kanyang mga tao doon sa Siklag, nakita niya ang marami pang kayamanan ang natira. Pinahakot niya doon sa 400. 2 araw nilang kahakot doon sa kayamanang hindi kanila. Ang dating kanilang kayamanan na kinuha nila na ibalik ng buo, walang nabawas, nakakuha pa sila ng maraming kayamanan. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng problema, sa gitna ng maraming suliranin,
at mayroong mga problema sa buhay na magkaminsan sa unang arangkada ay para di natin kaya, para may kaguluhan, binantaan pa ng patayin si David. Kapatid, pag nagpatuloy tayo na inuuna ang Diyos, isuot ang tunika, isuot ang Urim at Tumim, isuot ngayon natin ang ephod, ang kasuotang kabanalan, at ang Diyos ay sumama sa iyo, may biyaya sa likod ng mga kahirapang ating dinadanas. Meron mo, ilang bansa, ilang bayan pa yung na-hold up nila, lahat ng kayamanan ng pinahakot ni David, pabalik doon sa kanila. Nakuhaan ninyo ang ibig ko sabihin? Ang iba sa atin, pag nakaranas ng problema, agad nalayo. May problema, maraming mga istorya sa buhay. Eh kung yung mga taong dinatnan ko na nandito pa, ay kulang nito. Kulang na itong lugar na ito. Eh marami ang hinahanap kung wala na eh. Bakit? May mga problema nagsialis. Hindi nila alam, pagkatapos sana ng mga problema yun, may nilaan ng Diyos, higit na malaking biyaya. Hinakot nila, 2 araw ng kahakot, 400 na kawal ang maghahakot sa loob ng 2 araw. Gaano kadaming biyaya, gaano kadaming pagpapala. Pagkatapos na hinahakot na nila, dumating yung 200 nagpaiwan. Nagreklamo pa. Bakit di nyo kami hintay bago nyo sinalakay ngayon ang mga amalisita na yan? Dapat hinintay nyo kami. O, kita mo na? Nagpaiwan yun, tapos ngayon magyayabang pa. Bakit di nyo kami sinama dyan para lumago yan? Ako. Yan. Sabi ni David, sabi ng mga tauhan ni David na 400, yung 200 na nagpaiwan, na hindi sumama sa labanan, huwag nating partihan. Kaya kung may mga ganyan, huwag nyong partihan. Huwag niyong bigyan. Ang problema, ang pastor kasi, mabait. Sa amin kasi, 66 families. De, bibili si pastor yan ng bigas. Mga 30 sako. Tapos, mga noodles na saka sardinas, saka kung ano na, makape. Sige, balutin niya ng 66. Sabihin pa niya, pasubrahan ninyo mga 10 pang idagdag nyo. Eh bakit may 10 pa? 66 families lang, bakit? Baka may dumating na iba at huwag ka kanyang bahaginan yung wala dito. Kasi minsan, pag nakatunog sa aming may ayuda, nagsimba. Kung wala, ayaw magsimba. Abay, natunog kami simba, darating ang dami namin, hindi na kami 66. Huwag ka kong bigyan. Sabi ni David, huwag mga kapatid, huwag ninyong gawin yon na yung 200 na yun hindi sumamay, huwag partihan. Sinabi ni Yahweh, papartihin natin ng pare-parihas sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Kaya ang ginagawa namin, pati yung wala at dumating sa panahon na may ayuda, partihan. Pag pinartihan ninyo, hindi kayo ang logi. Ang biyaya ng Diyos tuloy-tuloy na darating sa inyo. Amen? Hindi po ako tutol sa panampalataya. Hindi ako tutol dyan. Pero ang gusto kong panampalataya ay samahan ninyo ng gawa. Dahil pag hindi sinamahan ng gawa, ang panampalataya walang gawa ay patay o baog. Samahan ninyo. Ikalawa, samahan nyo ng pag-ibig. Pati yung mga absinero at dumating na mayroon kayong ayuda, bigyan ninyo. Doon pala natin kinuha kay David. Yung 200 ay may katwiran na sobrang pagod namin kaya hindi kami nakasama. Pero nung magkaroon ng biyaya, may katwiran lalo yung 400. Hindi naman siya nakasama nung tayo pinasok natin. Yung bakit? Dahil partihan. Huwag partihan. Pero hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Makatao ang kalooban pa rin yun. Sapagkat ang Diyos ang gusto niya, maintain ang ating pag-ibig. At kung yan ang gusto ng Diyos, hindi sila papaboran sa susunod, kundi ikaw ang papaboran ng Panginoon. Yan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, bibinigyan sila ni David. Kaya nga ang pamaraan lamang para makuha natin ang mga biyaya ng Diyos, unahin ang Panginoon at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Unahin natin ang Panginoon at ang lahat ng bagay idaragdag sa inyo. Dumalo ako sa isang revival. Pandoon. Music revival. Ay inainis ako doon sa isang pastor. May inisin din kasi ako
Pumunta ako doon sa Sorongipil. Nayos ko doon yung aking marriage house kasi ako doon. Mga alas 10 na ng umaga, tinawagan niya ako ni Pastora. Umuwi ka muna, bumaba ka muna. Nakakahiya naman doon siya nag-invite siya. Punta ka doon sa Kapitolyo, may revival doon. Dahil takot nga ako sa asawa ko, mga kapatid, tawa din mga lalaki. Hindi naman sa ganon. Pumunta ako. Pagkatapos pa ng liyan, punta ako doon. Yung akin doon, pakitang tao lang. Yung kwan lang para, siyempre, hindi pag kilala ko dyan eh. Pagdating doon eh, Pastor, dito lang is Pastor, dito. Tinginan ng mga tao, dito. Yan. Aba, nung nagmensahe yung pastor nalaala ko lahat ng kakulangan ko. Ang maganda mga kapatid, maalaala niyo yung kakulangan niyo. Huwag niyong patigasin ang inyong puso. At yung revival na yun, music, revival worship na yun, hindi nag-altar call yun. Wala ka makita mag-altar call yun. Mag-altar call sa panahon na sila sa atin kasi nag-altar call pa tayo, ginapilit natin ang tao kahit hindi siya kumbiktado. Yung iba naman napunta na lang kasi siya na lang maiwan dyan kung ayaw niya magpunta. Punta ako, lahat ng mga nalahalak ng kakulang, talaga namang tanda ko na ito, nag-iyak ako para akong bata. Iyak ko. Pero hindi naman ako naglumpagi. Nung hapon, kinabukasan, maga-maga pa ako. Tapos, diretso ako doon. Sigla naman. Believe ako doon sa leader nila, yung apostol nila Pinilit nila ako mag-testimony. Nag-testimony din ako. Tapos, noong mga alas 3, tinuro ako ng apostol. Para naging highlights ako doon sa gawain. Sabi niya, halika dito, halika. Pinakyat ako doon. Sinabihan niya mga pastor niya, you pastor here. Sabi niya, kayo mga pastor dito. Sabi niya, itong pastor na ito ay man of God. General man of God. Pag kinilabutan ako, general na pala ako. Dapat may tsapa pala ako ngayon. Pakigawan nga ninyo ako ng tsapa. Sabi, General Man of God, respetuhin ninyo ito. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, may pahayag siya ang Diyos sa akin. May ibibigay ang Diyos sa iyong million amount of money. Di lalo ako nag-interesado doon sa million na yun. Talaga namang umiyak ako, Ikaw baga naman ang wala kang kapera-pera, tapos bigyan ka ng million amount of money? Ayan. Tapos pagbaba ko, itong aking mga kamag-anak na ito, parang kakilala ko din itong mga taga-Montalban na ito. Taga-Kabakongan ito. Parang akong kapatid ko yata itong isa. Naglilapitan sa akin, pinahiyakap na ako. Kasi meron kami mga gap baga. Kasi ayaw matigas kasi mga ulo nila nagkahingahan. Di na-release. Ganda. Yung aking kakilala na si Sharon na kasama ni Jonathan, parang, ewan ko saan ko nakita yon, lumapit sa akin, talagang, si Uncle na nandito, purihin ang Diyos. Pagka ako'y magkapera, at bumalik sila, ako magpapakain dito sa 500 tao ito. Anong gawin nyo? Nagsigla lang ako. Anong gagawin ko? Masigla ko talaga, masaya talaga ako. Yun ang manifestation ng Spirit. Ako magpapakain na. Nako, nung nakaraang buwan ay nabalitaan ko ay babalik ngayong October. Babalik ngayong October. Ay nakapagsalita ako, magpakain pa naman. Kailangan ko 100,000 doon. Ano lang gawin ko doon? Ay, palaban tayo doon. Wala pa naman ako kunin at turing. Wala akong ipon. Di bale, mayroon ako mga foreigner na kaibigan. Lord, sa foreigner, gamitin mo sila. Ganyan tayo Makarating na din foreigner, doon tayo nakatingin. Maglikom na operin, 100 ibigay ng foreigner. Lord, doon sa foreigner ito, kausapin mo sa ibang bansa, kausapin mo yung mga abroad, kausapin, nako, alisin ninyo ang kanyang mga kapatid. Isang gabi may pumunta sa akin, taga roon sa amin. Binigyan ako ng pera, ay sobra naman doon sa aking pinangako. O di kinakailang bahagi ng mga pastor.
At pati nga kayong lahat dito, bahagi nandin eh. Talaga naman ako, itong Panginoon ko, talaga napakabuti. Adi, prepare ako ngayon. Naka-prepare ang pera ko para doon sa sinigaw kong, akin-akin lang yon. Hindi talaga yung sana totoo, ay anong gagawin mo, ay nandun na. Ay tao ako na may tinatawag tayong word of honor. Napakasarap yung maglambing ka sa Diyos. Yung mga usapang parang walang kabuluhan na para bagang, sige Pastor Sunyo, parang may sayad. Hayain ang may sayad ako sa inyo, may pera naman. O, di ba? Binibigyan ka ng Diyos. Itong mga nanampalataya sa Panginoon, may sayad talaga kung tingnan mo. O, pero may supply ang Panginoon. Handa na yon. Handa na yung akin pangbigay ng pagpakain. Inalam ko nung isang araw sa meeting namin, may meeting lahat ng mga pastors Occidental, nandun ako. Inalam ko, ay solve palang pagkain. Ang magpakain doon sa araw ito, pagkain doon. Adi, walang gastos yung akin. Ang problema daw nila ay hotel. 60 ang mag-hotel. Adi, binilang ko yung hotel ni Pastora, magkano ang bayad doon ito? Bayaran ko. Oh, diba? Mabuti talaga ang Diyos. Bakit ko nasabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan ang Panginoon. Subukan ninyo yan. Gawin ninyo yan. Maniwala ko, hindi kayo lugi. Lagi kayong tubo sa Panginoon. Yan. Alam niyo, di ba na-aksidente ako? Alam niyo sino kasama ko sa aksidente, you know? Kaya hindi na naglaki yan eh. Pag-usok na makina ng aking conquista ay, lumabas siya. Pastor, labas ka na. Paano ako makalabas na ipit nga ako ng airbag na yun? At saka dito. Kung po ko sumabog ang sakyan, buhay siya, patay ako. Dapat sana paglabas na, umikot sana siya doon, binuksan sana pinto. Labas ka dyan. Adi, sasabog yun. Sa loob ako. Tingnan niyo mabiyaya ng Diyos. Adi, wala na yung aking sakyan, binalik. Buhay kami, wala kaming gas-gas. Siningning lang nakagat yung dila niya. Pero ako wala akong kagas-gas. Ganon din si Pastor. Ay yung aking sakyan ay meron namang kapalit. Ganyan ang Diyos, ang biyaya ng Diyos. Hindi pa hulugan, cash na ang aking sakyan ngayon. At hindi na talaga ako kuha ng hulugan. Nakakahiya sa taga-Montalban na magdaladala ko. Sa sakyan hulugan. Hindi kayo binibiro ko, totoo yung sinasabi ko. Dinadaan ko lang salitang pabiro, pero totoo yung sinasabi ko. Hindi yan biro talaga. Sapagkat nakita ko yung word na, but seek ye first the kingdom of God. Ayun na pala, and His righteousness and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, hawakan niyo yan. Panghawakan niyo lagi yan. Huwag niyong alpasan, nandiyan ang Diyos. Hindi nagpapabaya sa ating mga pangailangan. Siguro tingnan natin yung pangalawa. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Ano itong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, na pinamumuhay na kalooban ng Diyos, yung natutuwa ang Diyos sa uri ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin niyan. Natutuwa ang Diyos na papamasdan ng ating buhay. Tuwang-tuwa siya sa uri at sistema ng buhay ninyo. Yun ang ibig sabihin na mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kung ganun, babalik tayo sa aklat ng Matthew 6, sa 25. Sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, sa inyong mga inumin upang kayo mamuhay o kaya ay tungkol sa inyong susutin. Ang inyong katawan, hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain ng katawan na higit sa damit? Masdan ninyo, mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong aman sa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Tingnan niyo yung sarili niyo kung kalibel kayo ng mga maya. Tingnan niyo yung sarili niyo, kalibel kayo. Pinakamaganda ng ibon sa buong mundo. Ipapantay sa iyo? Parang hindi. Pero bakit sabi niya, yan ang naligalig kayo. Hindi, sa pamumuhay ninyo, naliligalig kayo sa inyong pagkain, sa inyong inumin. Ay samantalang namumuhay kayo na kinalugdan ng Diyos. Nagbigay siya ngayon ng halimbawa. Sabi, masdan ninyo mga ibon sa parang, wala silang tanim, wala silang bangan, pinakain sila ng Diyos. Nanood ako sa YouTube, yun ang aking trabaho sa YouTube.
Yung aking cellphone, pag binuksan ninyo, hindi mo makita kung ano ang nandun, ay puro balita tungkol sa project ng flood. Yan. Nanood ako sa YouTube, nakakita ko ng ibon. Hinalintulad daw sa ibon na hindi nagkulang. Ay bakit nga baga magkulang ang ibon? Ay pinanood ko sa TV ay napakasipag pala ng ibon. Walang ibang inintindihan ibon pag sanga. Lipad siya, kuha siyang uod. Oh. May katwiran pa yung biyanan ko, ang sabi niya, early bird, catch swarm. Oh. Kaya ang agang ibon, nakakahuli siya ng uod. Oo nga, sabi niya, hinalitod siya si ibon. Pero tingnan naman yung ibon. Paano pagkulangin ng ibon ay napakasipag? Madaling araw pa ay nakaalis na doon sa hapunan. Bago naman maghapon na nakabalik, busog na busog sila. Napakasipag nila. Ay mga Kristiyano pala, kahit tulad sila sa tao at ginugutom pa sila, hindi sila masipag. Magpakasipag kayo, sabi ng Bible. Alam niyo ang inyong ginagawa, hindi mo walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Di mayroon siyang 3 anak. Doon sa kanyang pugad, 3 sisiw. Paglipad ng babae, paghapon, sabi ng mga kuha ng sisiw. O, di, pakainin niya. Pag alis niya, lipat naman yung isa, pakainin uli. Pag lipat niya, alis. Ba't kako kaya ito, laging may dala sila bawat lumipad? Kaya may dala itong mga ito. Hindi naman nakita sa video, basta lumipad, babalik, ganun talaga sa video, di ba? Ganun talaga. Alangang sundan pala kung saan doon, may pakain. Tapos, lipat siya. Busog na busog ang mga anak, ang mga sisiw. Sabi ko kaya, bakit kaya? Sabi sa Bible, hindi nagkukulang ang Diyos. Kung ang mga ibon nito ay mga anak ng 3, ang uod naman mga anak ng 5. Nakuha ba nyo? Ay kung hindi magdami ang uod, ano ipakain niya doon? Kaya sabi ng Diyos, padadamihin ko ang inyong mga sisiw, padadamihin ko din ang uod. Higit na maraming uod para may ipakain kayo doon. Sapagkat ang Diyos ay kompleto na naghanda ng kailangan ng mga tao. Kaya huwag kayong magbalisa sa inyong pamuhay. Yan ang dahilan, kaya hindi nalulugod sa Diyos, ang Diyos sa ating buhay, sapagkat naghihintay tayong darating ang uod. Hindi darating ang uod sa pugad ng ibon, hanggat hindi niya ito hanapin. May isa pa ako nakita sa YouTube. Ang kalaw na ito, binubutas nila ang kahoy, ng kalaw, pagkabutas niya, mag-iitlog doon. Pagkatapos mangitlog, yung babae, papasok ng lalaki para maglimlim. At pagkatapos, yung butas ng kahoy na yun, kanilang i-welding ng lupa, pati yung ipot ng mga ibang ibon yan. Hanggang sa maliit na lang natira, tuka na lang ang kalabas. Yung lalaki ang nandun, babae naman ang ilipad. Araw-araw yan naghahanap ang babae. Kapag ang kalaw ay mailap, pag nakikita ang tao lipad kagad, may sisiw pala yan, may naalagaan pala yan. Dahil kung siya ay mamatay, 3 sisiw at 3 itlog nilimliman ang asawa niya, pati asawa niya patay. Hindi makaalis yun doon eh. Di yan ang nag-supply. Walang tigil yan. Supply ng supply. Nagataka ako, ba't di naman siya nawawala ng isusupply? Kasi pala, yan ang mga kahoy, mga ibong pangkahoy. Madami naman palang bunga ang kahoy. Pinabubunga naman ng Diyos ang kahoy, pinabubunga, para mayroon naman ng mga ibon na tuka, isusupply. Kaya tama ang sabi ng Bible, ang Diyos ay masaganang magkakaloob. Nagsusupply siya ng mga bunga ng kahoy para sa ibong sa kahoy. Nagsusupply siya ng mga ibon, ng mga uod para sa ibong kumukuha ng uod. At tiningnan ko rin ng mga ibon ng tubig. Doon sila nagpupugad sa ibabaw ng tubig, halos magalutang-lutang lang na konti. Ang kanila namang inaasahan na pampakain doon sa kanilang inakay, ang mga isda naman. Habang dumadamang inakay, dami namang anak ng mga tilapia at ng ibang mga ibon na para may pagkukunan. Kaya walang ikatwiran na hindi masuplayan ang ating kailangan. Ilang katwiran na hindi tayo maging masagana. Sufficiente. Ang Diyos ay kompleto. Mula sa Genesis, nilagay niya ang lahat. Bago niya lalangin ang tao, tapos na ang kailangan ng tao. Pag ang tao ay maghirap pa, ang bunga niyan, ang dahilan niyan ay ang kanyang katamaran. O, di ba? Kaya sabi namin mag-asawa,
yung ating panonood sa ating cellphone ay, 30 minutes lang. Kasi nakakaagaw ng malaking atensyon ang cellphone. Nagluto ako sa amin. Pagkatapos ng luto, tinubigan ko. Ang pinanood ko, kaganda. Naganda talaga ng panood. Sige, yung pala sunog na pala yung akin. Ba't itong cellphone, nag-aamoy na ng paksiw ito? Yung pala paksiw ko doon. Yan ang buhay na hindi kayo naging marunong magdisiplina sa inyong mga sarili. Meron sa Mamburao. Hindi, panood siya. Nilakad siya. Ay, may lubak. Nasob siya sa cellphone. Mga kapatid, ang Diyos ay sufisyente na magbigay ng ating mga pangailangan. Ang problema lang kung hindi tayo maging masipag sa paghanap ng Panginoon. Yun ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Tuwa ang Panginoon kaya kung may maganda tayong bahay. Natutuwa kaya ang Panginoon kung maganda ang ating mga bihis. Natutuwa ang Panginoon. Bakit? Yung mga unbeliever nga kompleto Sabi ni Diskaya kay Julius Babaw ito po, 28, itong luxury. Itong isa, 22 million po ito. Ang dahilan kay ito ay nagustuhan ko, may payong kasi ito sa... May payong daw. May payong pala. Tinitingnan ko, 28? 40 million ang parang apat yun. May 20 mil. 20 million yung iba, 7 million. Pinakamababa niya 7 million, 5 million. Mantalang ang aking sasakyan ay may higit lang 1 billion. Nakakandara pa na ako sa kahanap ng akin niya. Ay, bakit na kukuha nila? Kasi ang demonyo nagbibigay din ng kayamanan. Pero mas magandang kayamanan yung galing sa Diyos. Amen? Pastor, bakit sila binibigyan? Ay, iba yan kanila. Huwag mong gayahin yun. Tuwang-tuwa ka, may kayamanan. Ngayon, tingnan mo ngayon, nakatulog pa kaya yan? Baka kundi mag-inumin ng sleeping pills, di pa makatulog. Ay tayo, kanina nga umaga, napilit ko rin sarili ko magbangon at sarap ang tulog ko. Wala akong 28 kasing luxury car. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi ko binabawal ang magyaman, mag-unlad, hindi. Pero kung magyaman ka, mag-unlad, maapektuhan ang iyong pagkakristyano, huwag na. Wag na. Kasi tayo mabubuhay tayo ng mahabang mga panahon sapagkat inalalayan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Alam ba ninyo na ako ay bago ako kunin ng Diyos ay mga more than 90? Sabi ko, Lord, gusto ko sana kung mga 85 pwede mo na akong kunin kasi hindi pa sira ulo ko noong mga panahon na yon. Pumunta ako sa birthday ni Tantang Bandong. Tatang ilang taon na kayo? Dahil ako magsalita Binya, Pastor, kung ako, 92 na. Hindi, umuwi ako sa bahay. Lord, siya nga, malakas pa, 92. Ang akin, 85, pwede mapakidagdagan mo ng 92 rin. Ang kintakutan ko, kung makakita ako magsiservice ako ng 100 years, magkakaproblema na naman siya. Kasi padadagdagan ko naman ang akin. Masama bang humingi ng ganyang bagay sa Diyos? Hindi! Sabihin mo kay Sikiyas, mamamatay na siya, sabi ng Diyos. Kay Isaias, puntahan mo. Si Sikiyas, mamatay na siya. Alam mo yung ang sakit na Sikiyas? Cancer. Tapos colon cancer pa. Bakit colon cancer? Ikita ako Sa tiyang kasi nagbutas. May bukol. Di cancer yon. Ay, abot sa bituka, di colon. Puntahan mo, sabihin mo sa kanya, sabi niya, mamatay ka na. Ipatawag mo na mahal sa buhay mo at sabihin mo ang huling habilin. Pag sinabihin ka huling habilin, maganda pang kalagayan mo yan. Adi punta doon. Sinabi ni Yahweh, mamatay ka na. Diyos na nagsabi. Adi siya sumarap sa dingding. Alam niyo ang salita niya? Yahweh aking Diyos, alam mo kung paano ako namuhay sa iyo. Ni hindi ako lumabag sa lahat mong kautusan. Ni hindi ako lumabag ng kautusan. Sino makapagsabi sa atin gano'n? Ako hindi. Pwede bang bigyan mo pa ako ng karagdagang taon?
O balikan mo, sabihin mo, 15 years pa. O hindi masama maghingi sa Diyos. Kagad-agad sa atin kasi, intindihin ka ba ng Diyos yan? Pati sakit ng ngipin, yung babagay, kuwan mo pa sa Diyos. Di ba sabihin natin, sakit ang ngipin ko. Ipabunot mo, bakit sa Diyos mo pahingin yan? Lahat ho yan, sabi ng Bible, lahat. Pangatlo na tayo. Ayo, medyo tagilid nito eh. Pangatlo, kaya na ipagkaloob ang lahat ng inyong kailangan. Kaya na ipagkaloob lahat ng inyong kailangan. Alam din niya kung kailangan, ano ang kailangan ng tao. Kailangan ng tao, sabi niya, damit. Alam naman ng Diyos kung anong damit ang kailangan mo. Ibigay niya sa iyo. Alam din ng Diyos na ang mangyan ay hindi makapagsuot ng barong. Bahag lang binibigay sa kanya ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang bahag. Di ba? Ganon. Minsan ang ating kasing gusto, yung mga damit na hindi nababagay sa atin. Di ba? Ang kinahumilingan ng tao, pagkain at damit, sabi na doon. Kaya nga napapalayo ang kanang buhay sa Panginoon dahil ang priorities ka na pagkain at saka damit. Alam ng Diyos kung anong damit ang nababagay sa iyo. Yan. Nang gawin ng Diyos ang lahat ng ito, sabi ng Bible, kinumplito na niya yan. Tingnan nyo, walang liwanag, binigyan ng liwanag, hinati niyang liwanag, ginawang dilim at sa gabi. Nang sabi niya, kailangan ng mga tao ko talaga liwanag. Nang lalangin ng Diyos ang sanlibutan, sabi nang pasimulan ng Diyos ang sanlibutan, ito walang anyo at dilim ang bumabalot sa kalaliman. Ano kaya kung wala tayong liwanag? Sa tingin ninyo? Wala na tayong araw, kundi puro na lang tayo gabi. Maganda kayang buhay yun? Si Lolo nakakwento nga sa akin, may bansa siyang pinapuntahan, walang araw. Nung walang araw, tingnan mo ang mukha ng tao, parang yung sa Encanto, baga na yan, yung puti. Anong tawag yan? Ha? Yung puti na tao na, yung may nakita ka yung mga puti na anak na Encanto. Puro ganyan daw, pati mata, kapangit daw yun doon. Yung pati kilay nila maputi, pati lahat na lang maputi. Ay gusto niyong ganon? Ayaw ko yun Wala kasing init. Pagkatapos, kailangan ng mga taong liwanag, kailangan ng taong tubig, naglagay ng tubig, kailangan ng Diyos ang mga halaman. Tingnan nyo ngayon sa amin, lahat na lang halaman. Si Adonis ay hindi makaihi, takbo ako sa Kapitolyo, ang dami doon yung sa Pasampalok. Ay nakaihi pagkatapos. Yung parang mga damo-damo niyan sa palibot na ginawa ng Diyos, may mga purpose pala yan. Hindi lang natin nabigyan ng pansin. Ang gusto natin, bumili lagi tayo sa butika. Madaling nga naman sa butika, hindi ka na maglaga. Yan. Sinabi ng Diyos na hiwalay natin. Pagkatapos, kanyang pinagmasdan at siya'y nasiyahan. Kaya mamuhay tayo sa ilalim ng kasiyahan ng Diyos. Anong pananghadlang upang hindi tayo matanggap ng Diyos, hindi matanggap ang pangako? Kasalanan. Kasalanan. Tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Ang saserdote, mga kapatid, ay mayroong kasuotan mula sa ulo hanggang sa talampakan. Dito. May burda dito ang kanilang mga kasuotan. Saserdote yung pari mo, may burda. May burda rin dito, may burda din dito, burda. Yan ang kanilang susuot. Pagkatapos susuot ng leon, ay binuhusan ng langis dito, nagdaan sa balbas, diretso sa talampakan. Buong katauhan ay nakasuot. Mayroon pa silang urim at tuning. Yung sabi natin kanina, nakalagay dito, pag sinuot at tatawag sa Diyos, tinutugon ng Diyos. Kasi nakasuot sila ng buong kasuotan. Ay ang atin, may buong kasuotan din tayo, suotin yung balutin kaloob ng Diyos, papanglabanan nyo ang diablo. Hindi naman natin sinusuot ang kabanaran ng Diyos. Kung sinusuot mo natin, labas mo ng ating braso. Hindi kasama ang braso. Sinusuot natin minsan, hindi kasama ang isang paa. Sinusuot natin isang braso. Ayaw natin isuot ang kabuuan na kabanalan ng Diyos. Ang gusto natin, may bahagi sa ating katawan na hindi suot. Kaya sabi ni Pablo, ang mga bagay na ayaw kong gawin siya kong nagagawa, at may mga bagay sabi niya
na gusto kong gawin ay siya hindi ko naman magagawa, ang mabubuting bagay na iniisip ko ang masamang dumarating, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Kawawa naman ako. Sino makapag-alis sa akin kay Kristo nito? Sapagkat sabi niya, ang dahilan, may bahagi sa iyong katawan na sa ilalim pa ng kasalanan. Hindi pa tayo lubos sa buong kabukas ng ating buhay na nakasuot ng kabanalan, labas pang ating braso. Kaya kung kabuuan sana ito nakasuot hanggang paa, hanggang ulo, walang hindi pwede na hindi tutugon ng Diyos sa ating mga pangailangan. Yan. Kaya sumuot kayo ng kabuuan ng pag-iisang Kristiyano. Eh, pagdating sa pagsamba, matapat tayo. Pagdating sa mga maraming gawain, matapat tayo. Matapat. Pagdating sa pananalapi, nawawala tayo doon. Nawawala tayo. Ako man ganyan din ako noon. Ba't ko kasi ibigay ang akin yung pinaghirapan ko yan? Oo. Kung ayaw mo, diwag ka. Pero bitin ang buhay mo. Hindi aabot ang kailangan mo. Kasi nobserbahan ko talaga sa amin ngayon. Hindi ako sa inyo nagmamalaki. Ang mga bagay na sinasalita kung wala lang nangyayari. Ito kakuha, ayusin ang karsada niya. Huwag ninyo alisin ang karsada niya. Ayusin lang. Maglalagay tayo ng school doon. Abay, abutan ng mga 3 weeks, tatawag. Ning, ako sabi mo si daddy mo, magkano halaga ng school doon? Kuwan lang, light materials lang. Sabi ko, magpapakain ako sa mga tao ito. Foreigner ang gusto kong tawagan dahil silang inasahan ko. Ang nagbigay sa akin, Pilipino. Oh. Sa totoo lang mga kapatid, atin-atin lang ito, huwag na niyo ako isumbong. Sinong pastor na alam ninyo na mula sa isang membro ay tatanggap siya ng halos kulang-kulang 2 milyon? Ay siyempre wala pa sa aming pastor. Hindi na tanong ko lang. Wala na ako sinabing na pahili-hili ko sa inyo. Membro, hindi maghuhulog ng pera dito. Ang gagawin niya, pagkakuan ibigay kay pastora. Ang sobre may chiki. Ang amount niyan 300,000. Sunod 300,000. Sunod 200,000. 200,000. Nung aksidente kami ni Pastor Gabayno, 2 times akong binigyan ng tig 100,000. Kaya may 200,000 ako. Nung arigluhin ko yung mangyang namatay, ubos yung 200,000 ko sa mangyan. Bibigay ang member namin sa amin, sobre, may laman 700,000. Sabi ko, bakit ganito? Ini-enjoy ko na ang buhay ko kasi pinipilit kong isuot ang buong kabanalan ng Diyos. Kinukwento ko kay Pastor Ricky kahapon pa, inhamak ako ng isang pastor. Magkano baga ang parte mo dyan sa hotel mo? Magkano ang budget mo dyan? Magkano? Sinong kumanage yan? Kako yung anak ko, pastor. Ay, yung sa financial, kako asawa ko. Ay, ikaw ang pangkalatang, kako yung. Ay, magkano ang sahod mo dyan? Kako, pastor, wala. Ay, sabi niya, maling-mali ang buhay mo na yan. Mali yan. Dapat gumawa ka ng sahod. Ay, kako, amin naman ito. Kahit pa, dapat na may sahod ka. Ibang sahod nila, ibang sahod mo. Ay, amin, kako ito. Hindi yata nakaintindi. Oh. Ay, magsusum tayo mamaya ha. Sabihin mo sa akin, magsusum tayo. Katulad ako niyan, pastor, marunong ka magsum, ako naman hindi. Alam mo sagot niya sa akin? Ang mangmang na leader, mapahamak ang bayan. Mangmang daw. Oh. Ay, kaya ninyo, natugunin yon? Kaya ninyong hindi kayo sumagot doon? Kaya ko. Eh, ano kung mangmang? Sa kanya lang siguro yun. Marami pang sinalita laban sa akin. Sige lang. Ay hindi ko naman pinatulan. Sapagkat naniwala tayo na ang ating Diyos ay kakampi natin sa lahat ng bagay. Kaya ko ito ni-share, challenge ko kayo. Sa buhay natin, huwag na kayong, total nakita naman ninyo, mula pa noon naging Kristiyano kayo, wala namang nangyari eh. Oh? Bakit di natin baguhin? Dito naman tayo sa isang daan ito. Kayo mga kabataan, pastor, hindi naman kami yayaman ng mga bata pa kami. Sino may sabi sa inyo? Ang dami ko nabasa sa YouTube ng mga mayaman ng mga believer. Ay di lalo naman sa maganda mga believer. Yan. So may sabi siya, hindi ko payamanin ng Diyos. Pastor, ikaw kasi lagi sa mayaman. Aba, kaya alam nga naman, makapunta ka sa Manila na wala kang pera. O, makabigay ka sa mga kapatid ng ayuda kung wala kang pambili ng bigas. O, makabayad ka bagay sa kuryente na yan kung wala kang pera. Ang rent sa bahay nito, sa bahay, sa simbahan ito
malaki. Paano yung mabayaran yan? Kaya huwag niyong i-waksi sa inyong isip ang pera. Ako nga, sabi nila ako mukhang pera. Ano ko mukhang pera? Ang pera ko naman kinukuha yung akin. Kaya sa church, pag sinabi ko, sinong gusto siyang yumaman, walang nagataas ng kamay. Sino sa inyo maghirap, wala din nagataas. Ano kaya kako itong mga taong ito? May isip pa kaya ito? Hindi kaya nila nakita yon? Kasi ginagawa pa rin sa kanilang sarili, yung katulad pa rin ng dati. Huwag na. Siyang gustong mayaman, ako, pastor! Ay, kung hindi kayo yumaman. Ay, ano kasi kung hindi, basta nagangkin ako ng yumaman. Basta yan, sinasampalatayanan ko na makuha ko yan. Ay, kung hindi mo makuha, buti kung lagnatin ako kung hindi makuha. Ngayong taon, bibili ako ng 3 ektarang lupa, titulado. Ay, kung hindi mo makuha, ay, ano kasi kung hindi ko makuha? Ay, paano naman nga kung makuha ko? Ay, nakuha ko ngayong taon. May nawala sa akin, nakuha ko. At kung hindi ko naman nakuha, may wala rin ka sa akin. Huwag na nating gayahin yung iba na yun na kadaming arte ng mga Pilipino. Magmali ka lang ng grammar, tatawanan ka. Kaya hindi makapag-English sa mga Pilipino, magmali ng kaunting grammar sa pag-English, tatawanan. Ay, mabuting ako may mali, ikaw walang mali. Yun ang nakita ko ngayon. Ayusin na natin ating sarili sa Diyos. Huwag nating tingnan yung iba. Mag-comment lang yan. Pero ang aking pananaw, aking laging pangarap, mapaunlad natin ang ating gawain. Lumaki ang mga bata, nakakilala sa Diyos, magkaroon ng mga profesional. Kaya sabi ko nga kay Ruth, ayusin mo, inyo yan. Hindi ko kukunin yan. Inyo yan. Pagandahin ninyo. Inyo yan. Kayong makikinabang yan. Tulad itong atin, wala kaming tigil. Hanap kami ng pera. Nakadeclare ko sa Panginoon. Hindi pa sumasagot. Ewan kung kailan pa ako sagutin. Di ba? Ay total, si Pastor Ricky naman ang Vice President ang Osea, ay kung sagutin ako ng Diyos, hindi ko yan ibibigay sa iyo. Ibibigay ko yan kung si Pastor Ricky na ang President. Hindi yata biblical, Pastor, ang iyo. Sino may sabi siya hindi biblical? Nang dumating si David, itatayo ni David, inipon niya mga gamit ng building, ng palasyo. Sinabi ng Diyos, hindi si David ang magtatayo niyan. Bakit? Maraming dugo ang nabusan ng dugo ang kanyang kamay. Ay sino magtayo? Si Solomon. Kaya, kung hindi pa ibigay sa akin ng Diyos ang Montalban sa panahon ko magtatayo, Pastor Ricky ang magtatayo, ano kasi, tulungan natin. Nandiyan pa rin tayong lahat, kakasama-sama tayo, nabigyan tayo ng Diyos sa ating kailangan. Ngayon, ang aking challenge mga kapatid, total na simula na tayo pinagpala ng Diyos. Mag-pray tayo ng tuloy pang pagpapala. Pag-ibig at pagmamahalan, nang sa ganun, magsilago tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tumayo tayong lahat. Praise the name of the Lord. Umawit tayo ng isang awit. Yan. Glory to God. Hallelujah. Sumamba tayo sa Panginoon, sasamba tayo sa Panginoon ngayon. Kanina nga, yung ating opening na talagang dama ko ang Espiritu ng Diyos. Tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako na nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. Yan. Sige, awit kayo ng mga prayer song natin. At pagkatapos, manalangin tayo. Praise For God. your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath
God. Hallelujah, I hallelujah. love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I Praise the name of the surrender Lord, now. Lord I Jesus. give you Lord, salamat sa iyo, sa iyong presensya. Your goodness is running Hallelujah, after, hallelujah. it's Glory running to God. after me. Bless your people in the name of Jesus. Your goodness Bless is your running people, Lord. after, Hallelujah. it's running after me. Your goodness is Hallelujah. running after, Pagpalain it's mo ang running iyong mga tao, after Panginoon. me. Pagpalain mo ang aming With mga my life kapatid. laid down, I Pagpalain mo ang buhay surrender nila. now. I give Pagpalain mo, you Panginoon, ang kinakalusugan. everything. Pagpalain mo ang simbahan ito, Your Panginoon. goodness is running Pagpalain mo, after, dakilang Diyos, it's sa running paglabong espiritual. after me. Hinihingi ko dahil may itatayo kang Your tao dito. goodness is running after, Hallelujah, sa it's church nito, running Panginoon. after me. Kasangkapanin mo, Panginoon, na magawa ang iyong Your kalooban. goodness is running Hallelujah, after, hallelujah. it's running after me. With my life laid down, I Blessed be the surrender name of the now. Lord I Jesus. give you everything. You are the King of Kings. Your goodness You are is the Lord of running Lords. after, You are it's mighty running God. after me. Hallelujah. Panginoon, pagyamanin mo ang mga anak buhay. Praise God. Tuloy lang ang awit. Ang presensya ng Diyos ay sumasa Cause all atin. my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Hallelujah. God. Hallelujah. Praise God. Cause all my life Glory you to have Jesus. been You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. All my Panginoon, life pagpalain you mo ang have aming been mga kapatiran. so Pagpalain mo ang kanilang good. buhay. Pagpalain mo ang With kanilang mga every gawain, breath Panginoon. that I am Pagpalain mo ang kanilang buong pamilya. able. Pagpalain mo Oh, ang I kanilang will kalusugan sing in the name of Jesus. of the goodness Hallelujah. of God. Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah. Cause all Glory to my Jesus. life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Praise God. Para bagang ini-ignore ko yung pahayag ng Panginoon sa akin. Parang tinatanggihan ko siya na huwag ko nang gawin. Ang pahayag ng Panginoon sa aking puso ay magpipray tayo sa mga kapatid na sila'y kasangkapanin ng Diyos sa isang maunlad na iglesia. Sabi ko, Panginoon, alam na nila yon ay hindi. Sabi ng Panginoon, pag-pray mo ang mga kapatiran na kasangkapanin nawa kayo ng Diyos. Gamitin kayo ng Diyos.
mayroon kayong ugnayang mabuti sa Diyos. Praise God. Ulitin natin ang awit, tapos manalangin ako. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have Amen, been Lord Jesus. faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Hallelujah, Lord God. 'Cause all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And all my Thank you, Holy life Spirit, you for your have been anointing. so Thank you, Jesus, for the good. manifestation of your Spirit in the name of With Jesus. every breath that Hallelujah, I hallelujah. will Lord God. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running God. after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Praise the name of the Lord Jesus. Your goodness is Hallelujah. running after, it's running after me. Lord, With my life laid praise down, God. I surrender now. I give you everything. Praise the Your name of Jesus. goodness is Hallelujah. running after, Hallelujah, hallelujah. it's running after me. All my life you have been faithful. Glory to Jesus. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa anointing. Salamat sa presensya mo. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Oh, I will sing of the goodness of God. Lord, ngayong umaga, kung mayroon kaming mga kapatid na may karamdaman, hipuin mo po. In the name of Jesus, Lord. Naging masigla sila, Panginoon, pag mawalang problema ang kanilang mga katawan. Kung kaya't bahagi ng ministry ang ipanalangin ng may sakit. Bahagi ng ministry na magpagaling ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Kung kaya't hinihingi namin ang pabor na ito, Panginoon. Gayon din ang kabuhayan ng mga kapatiran namin. Pagyamanin mo sila, paunlarin mo sila, maunlad na maunlad na maunlad. Na mayroong mga kapatiran dito yumaman, Panginoon. Sapagkat ito ang nais mo, ang iyong sambahayan ay maging maunlad, maging mayaman sa lahat ng mga bagay upang ang gawain magsilagong mainam, Panginoon. Maraming salamat, bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman na makalangit, na imanad sila ng maayos sa kanilang hanap buhay, ang kanilang pamilya, higit sa lahat ang kanilang sariling buhay, na isuot ng buong kagayakan ng kabanalan ng Diyos upang sa ganoon ang mga kailangan nila dadaloy sa kanila. Pagpalain mo aming mga kabataan, salamat sa naging instrumento ninyo sila na upang lalong lumaki, lumawak ang gawain. Mga kabataan na may kalakasan sa kaalaman at may kaalaman sa kanilang katawan.
Pagpalain mo sila na magkaroon sila ng mga trabaho. Gayon din, Panginoon, mga nanay. Bless mo po silang aming eskwelahan. Pagpalain mo ang aming paaralan, Panginoon. Ang guro, ibigyan mo ng karunungan at kaalaman na makalangit na maihayag sa mga bata hanggang paglaki ng mga batang ito ay mamuhay sila sa kabanalan para sa iyo, aming Diyos. Pagpalain mo ang iyong lingkod, pagpalain mo ang pastor at pastora sa kanilang pagmamanage sa church na ito, Panginoon. Samahan mo sila na iyong kapangyarihan, Panginoon, saan mo sila dumako. Ingatan sila sa kanilang paglalakbay. Salamat sa kabigatan, salamat sa ikinarga mong kabigatan sa kanila. Ang mga kabigatang ito ay may kakatapat na biyaya na makalangit. Pagpalain niyo kaming lahat, maghiwa-hiwalay kami ngayong tanghali. Ngunit ang iyong biyaya, pag-ibig, pagkalingay sa amin. Ito po ang samo namin, dalangin na may buong pagpasalamat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Tatawagan ka sa Pastor Ricky. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpala po tayo. Amen. Yan. So, purihin po ang ating pong Panginoon at salamat po sa Panginoon at salamat, Pastor, sa salita ng ating pong Panginoon and I believe na bawat isa ay tayo po na-challenge. Amen. Amen. Hallelujah. At na-activate ang ating pong mga pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Maniwala po tayo. Ang Diyos ay maraming paraan para tayo po ay pagpalain niya. Amin po ba? Pero higit sa lahat, tama po na walang ibang susi ng kayamanan ng langit, kundi mabuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon, sa katwiran niya. Bukod po doon, sanayin natin na tayo po'y laging magtanim sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Prinsipyo ng Bible yan. Na pwede tayo tinanim, meron tayo anihin. Hallelujah. So alam natin lahat na ang patotoo sa buhay ni Pastor, nabanggit niya kanina, si Brother Boy na kapatid niya na na-aksidente. Yun ang buhay nila nung araw na nagkakaingin sa kabundukan para lamang mabuhay. Pero ang Diyos talaga ay mabuting Diyos. Amen? Na kaya niyang baguhin ang buhay ng tao. Kaya nga, pagka tayo nagkaroon, totoo po na matuto tayo na sanayin ang ating sarili, lagi tayo nakatungtong sa lupa. Amen? Kasi nga, kahit na ibagsak tayo ng tao, Diyos ang magtataas sa atin. Hallelujah. So, purihin po ang ating pong Panginoon at salamat sa bawat isa, sa mga kapatiran na patuloy na kaagapay at sumusuporta sa gawain ng Panginoon dito po sa Montalban. At I believe na lahat ng ating pong mga bagay na hinihiling sa Diyos ay parating na. Amen? Parating na. Hallelujah. Excited ba tayo? Praise the Lord. At patuloy lamang tayo na maglingkod sa Panginoon, patuloy na manalangin, sapagkat naniniwala po ako na ang Diyos ay may gagawing dakilang bagay sa iglesia. Sa iglesia ito, sa gawain ng Panginoon ng Hosea, sa buong sa Pilipinas, dito sa Mindoro. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. At tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa buhay ng iyong pong lingkod na ginamit, sa buhay na pastor, pastora, kay Pastor Willie na kasama po namin. Lord, salamat. Patuloy na sila ay iyong pong ginagamit na instrumento para magbahagi ng iyong salita upang mapalakas ang pananampalataya ng bawat iglesia. Ito, Panginoon, inilagay mo sila sa isang posisyon bilang
sa isang apostolic ministry para pangalagaan ang iyong kawan. Lord, salamat sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, patuloy ng divine protection mo sa bawat araw. Saan man sila paroon, dakilang Diyos, samahan mo sila. Mauna ka sa nilang daraanan, dakilang Diyos, at patuloy ng pagtatagumpay sa lahat ng kanilang gagawin ay patuloy mo ipagkaloob. In the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Patuloy na isustain mo ang lakas, araw-araw, karunungan, at kalamang makalangit dakilang Diyos. Hallelujah. Sa lahat at mga tao, Panginoon, na kanilang makasalamuha ay patuloy, Panginoon, ng gloria mo, ay yung kaningningan, ang larawan mo, ang siyang mahayag at makita sa kanilang buhay. Salamat po dakilang Diyos sa kagalakan. Salamat sa iyong mga salita na patuloy nagbigay ng inspirasyon sa aming mga buhay, sa buhay ng mga kapatiran sa lugar nito, dakilang Diyos, at manatili ang kapayapaan at kagalakan sa aming paglilingkod, lalo na sa huling mga araw na ito. Kaya nga po, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng biyaya ng Diyos. Amen and amen. Palapan po natin ang ating pong Panginoon at magkamayan po tayo. Hallelujah. Si Brother Jerry, si Brother John, mayroon pong bigas dito para po sa inyo. Si Brother Direl pala. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilimot inalagaan. Brother John, Brother Direl, Brother Hindi ko Jerry. kayang sukatin Yan po, galing sa pastora. ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong